dire-diretso na ito. At ang mundo ganun din. Hindi natin maibabalik sa 1950, 1930. Paano na ito, papunta na ito sa hanggang sa sasapit tayo sa pinakadulo na. Ngayon, kung tayo po ay hindi, sabi ko nga nung Sunday, at sabi ng propeta, maghanda kayo. Kasi hindi pwedeng hindi mangyari yung sinasabi ng Bible. Mangyayari yan. Pero mas maganda kung tayo nakahanda. At sa gabi ito, kasi sa akin, ang karanasan ko sa pagpapastor ko, napakarami na. Ang rebellion, hindi na sa akin bago yan. Mga problema sa church, hindi na ako apektado niya kasi hindi bago sa akin. Kahit anong problema dumating sa church, hindi sa akin bago yan. So, kaya ngayong gabi, para tayo po ay makapag-ingat na para hindi mangyari ang mga nangyari dati. So, minabuti kong ito nadaanan ko po ito noon, pero alang-alang sana, dahil kahit naman ulitin ang mensahe, may bago, ay minabuti kong daanan uli ito para tayo po ay makapag-ingat. Amen. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia dito sa Jeremiah chapter 2. Okay. So, ulitin ko, para tayo po ay makapaghanda at maingatan din dito sa church, huwag nang maulit yung mga nangyari. Kasi naniniwala ba kayo na ang kaguluhan ay hindi galing sa Diyos? Hindi yan galing sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo noon na ang isang tahanan na magulo, kung may alaga kang kalapati, lalayas yan. Tama, mali. Pag may alaga kang kalapati, tapos magulo kayo, magbabatuhan kayo mag-asawa, mumurahan kayo, lalayas ang kalapati. At sa isang, ang kalapati po ay simbolo ng Holy Ghost. Hindi po mananatili ang Holy Ghost sa isang magulong tao. Hindi siya mananahan sa tao. Kaya, kung ang sasabihin ng tao na siya ay may theophany, may Holy Ghost, magulo, paano niya ako mapapaniwalang may Holy Ghost? Wala pong Holy Ghost diyan pag magulo ang tao. Walang titirang Diyos diyan sa taong ganyan magulo. So kaya tayo, kaya ko ito uulitin namin sa mensahe ito, although naano ko na ito, pero may mga bago, no? Ay para tayo po ay laging handa na ang banal na Espiritu hindi tayo iiwanan. Kasi importante yan. Dahil sabi ng Panginoon, siya yung guide. Pag wala kang guide, kawawa ka dito sa lupa. Amen. Now, basahin ko po ito. Sabi rito, magtaka kayo, o kayong mga langit, sa bagay na ito, at mga takot ng kakilakilabot, mga tuyok ng lumha, sabi ng Panginoon. So, meron ditong binanggit ang Panginoon na langit, tapos matakot, at ang hindi ordinaryong takot ang mararanasan ng tao. Pagkatapos matutuyo na lubha. Okay, so ano po itong langit? Pag sinabi pong langit, dwelling place of God. Siya yung tahanan ng Diyos, langit.
At sa spiritual, sa tao po siya nakatira. Amen. So tayo, langit po tayo. So winawarningan dito ng Panginoon ang mga tao. At ang warning niya, una, mangagtaka kayo. So ibig sabihin, ang mga taong ay winawarningan ng Diyos na ito ang mangyayari. Yung kumbaga magugulat ka ano ang pwedeng mangyari at ito'y pinatunayan ng Panginoon na marami nang nangyayari ngayon na parang imposibleng mangyari pero nangyayari. Okay, pagkatapos, mga takot kaya ng kakilakilabot. At ang pinakamabigat ito, mga tuyo kang lubha, sabi ng Panginoon. Ngayon, kung atin pong titingnan itong salitang matuyo, sabi ko nga sa inyo doon sa Bicol, bakit dumadami ang NPA? Kasi ang istambayan ng mga NPA, barangay, mga kabundukan, at karamihan dyan hindi nag-aral. Kumbaga, sila yung mga blangkong papel. Ano yung blangkong papel? Ito. Ito, blangko po ito. Diba? At dahil blangko ito, kahit ano pwede mo isulat. Ayan o. Pero yung may sulat na, o katulad nito, katulad niyan, masusulatan pa ba ito? So, pero yung blanco, kahit ano maisusulat mo. So doon pumupunta ang mga NPA sa mga baryo sapagkat ang tao doon blanco, walang alam. Yan po yung blanco, wala silang alam patungkol sa komunismo. Dahil kung alam nila ang komunismo, hindi sila papasok. So ganun din si Satanas, kapag ikaw ay isang blankong Kristiyano, ikaw yung bibiktimahin niya kahit kung ano-anong isusulat sa iyo, sa isipan mo. O magnakaw ka, magsinungaling ka, kung ano, sige isusulat. Bakit? Kasi blanko ka. Pero yung Kristiyanong punong-puno ng salita ng Diyos sa kanyang isipan at puso, hindi yan mabibiktima. Ay ako, pastor, marami akong alam. Kahit marami kang alam kung iyan ay head knowledge, wala rin. Ano alam niyo ba yung head knowledge? Marami siyang alam. Hindi naman niya kayang gawin. Head knowledge po yan. At maraming ganong klaseng Kristiyano, marami siyang alam. Pero pagdating sa paggawa, sa pagsunod, nahihirapan siya. Hindi niya kayang sumunod. Kasi kung ang isang tao masunurin, payapa po ang buhay niya. So sabi rito ng Panginoon, mga tuyo kang lupa. At ayan na nga po, maraming taong tuyo. O kasi tingnan niyo ang ano, punta muna tayo sa ano, sa Matthew 12. Tingnan niyo po sa Matthew 12, ano? Matthew 12. (43) Tingnan niyo po ang sabi rito. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingaan. So ang demonyo, pag lumabas daw yan sa tao, naghahanap siya. At dito sa English ay, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, tuyo.
Ang pinupuntahan ni Satan, mga tuyo. Sino yung tuyo? Yung walang ang alam sa salita ng Diyos. At may alaman, head knowledge. Hindi niya kayang gawin, ipamuhay ang salita ng Diyos. Iyan po ang laging biktima ni Satan. Kaya kung mayroong mga nabibiktimang Kristiyano, napasok ni Satan po yan. Dahil ang Holy Ghost po ay kapayapaan. Kapag ang tao magulo, si Satanas po ang nandyan. Huwag mo sabihin si Holy Ghost ang nandyan sa'yo, magulo ka. Wala dyan ang Diyos. Amen. So, makikita natin ang trabaho ni Satan. He walked through dry places. Tuyo. So, ang madalas ditong mabiktima ni Satan, mga tuyo. Dahil doon nagpapahinga si Satanas sa mga taong katulad noon. Yung ginamit niyang salita dito, karumal-dumal na espiritu. Ano sabi niya? Ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahinga. So, napapagod pala si Satanas, ano? Naghahanap siyang pahingahan. At ang pahingahan ni Satanas, yung mga taong walang alam sa katotohanan. At ulitin ko, kahit ikaw marami kang alam, pero hindi mo kayang ipamuhay, zero ka. Zero. Dahil ang mahalaga kay Lord, yung tagasunod. Hindi yung maraming alam. Hindi, walang kwentang alam kung hindi mo kayang ibuhay. Wala rin yun. Amen. Okay. Sabi doon, balik tayo doon sa ating tinatalakay. Okay. No, sorry po balik tayo sa Jeremiah. Dito po sa verse 13, matapos niyang warningan ang tao na nandun na yung lagi kang takot, nandun na yung tuyo. Bakit nasabi ng Panginoon ang warning na yun? Kasi yung pong salitang takot, naalala ko po nung pumunta ako ng Samar after ng Yolanda. Grabe ang patay doon, sabi ng kwento sa akin nung taga roon sa Samar. Dami raw patay. Ngayon, tuwing magkakaroon sa Samar ng konting balita na merong darating na bagyo, grabe na nanginginig na sila sa takot. So yan ang nararanasan ngayon ng tao. Okay? So yung mga taong walang koneksyon sa Diyos, ang nararamdaman po niyan lagi takot. Amen. Ngayon, bakit? Ano ang sabi dito sa verse 13? Tingnan niyo po sa verse 13. Ano ang kasalanan dito ng mga tao? Na kung saan ay nagalit ang Diyos. At sa atin man, kung tayo po ay gagawa ng katulad nito, magagalit sa atin ang Diyos. Anong kasalanan nito? Sabi niya, sapagkat ang bayan ko, o pag sinabing bayan, tao niya, my people. Sabi niya sa English, for my people, ayun. So mga believer po ito, hindi sila unbeliever. Ano pang nagawa nila? For my people have committed two evils. Dalawang kasalanan
ang nagawa ng tao niya, ng mga mananampalataya. At ulitin ko, hindi po kasama rito yung unbelievers. Sa believer, ibig sabihin, kahit believer ka, magagalit sa iyo Diyos. Kasi baka iniisip ng tao, born again ako, mananampalataya ako, okay lang siguro sa Diyos. No. Ang sabi dito, may people. So walang sinisino ang Diyos. Kahit sino ka, kahit believer ka, kung mali ang ginawa mo, may paglalagyan ka. Ano pang kasalanan dito ng tao? Pansinin niyo po ito. Sapagkat ang bayan ko, ayan, ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Ano ang kanilang ginawang kasamaan? Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Ano pong kasalanan ng tao dito sa Diyos? Iniwan. Bakit nagalit ang Diyos sa pag-iniwan? Iniwan siya. Ilagay muna natin sa natural. Brother Dick, kunwari lang. Iniiwan ka ni Sister Nancy. Anong pakiramdam? Mahal na mahal mo, iniwan ka. Kasi ang Diyos mahal niya ang tao. Iniwan mo. Ito ang kasalanan ng tao dito. Iniwan niya ako. Ano sabi niya? Kanilang iniwan ako, nabukal ng buhay. So, kasi pag sinabing iniwan, ano po ang niyan? Tinalikuran mo ang Diyos. Masakit sa Diyos yung tatalikuran mo siya. O, tinalikuran ka, Brad. Masakit, di ba? O. At ang kahulugan nyo na tinalikuran ka ay wala nang tiwala sa iyo. O yun, masakit yun. Yung nagsasama kayo, walang tiwala sa iyo. O. At kahulugan din doon, wala kang halaga, kaya ka iniwan, wala kang halaga sa Kanya. O di ba, masakit sa Diyos yun na kaya mo siya iniwan dahil walang halaga ang Diyos sa iyo. Kaya nga may mga taong hindi nagsisimba. Bakit? Walang halaga sa kanila ang Diyos. Masakit sa Diyos yun. Yung hindi mo pahalagahan ng Diyos, yung kanyang para sa Diyos, kukunin mo, nasasaktan ang Diyos noon. Oh, ibig sabihin, bukod sa walang halaga sa iyo ang Diyos, nagsawa ka na siguro. Kaya ka iniwan, Brad. Nagsawa na sa iyo. Ay masakit yun. Di ba? So, ibig sabihin, kaya mo iniwan ng Diyos, sawang-sawa ka na sa Diyos. Or, maaaring hindi, pero, ang style, kung kailan may kailangan ka, doon ka lang lalapit. Masakit na naman sa Diyos yun. Naalala mo lang ang Diyos, kung may problema. Mas lalong masakit sa Diyos yun. Pag walang problema, happy-happy. Pero pag may problema, doon ka lulul, Panginoon. Di ba? Para mong katulad nung, nandito pa ako nung diyan, nung naglindol dito noon, yung kisame, yung ventilador na, kahoy ba yun, 3 hélice. Sumasayad sa kisame. Ang tao sa labas, tag-iiyakan, yan. Sa Arellano. Nagsisigaw. Diyos ko! Habang lumilindol. Ay, nung tapos na ang lindol, disco, hindi na Diyos ko. Ganun ang tao. Pag mayroon lang kailangan sa Diyos, doon sila lalapit. Pero pag wala,
Walang kwenta ang Diyos. Walang halaga ang Diyos. Kaya ang Diyos hindi natin masisisi. Minsan na mamalo. At ang mahirap, pag namalo ang Diyos, ang daming nadadamay. Ayan, may mamamalo si Lord sa Manila. Yung tinatawag nilang the big one. Ako. Ang daming, baka milyon ang disgrasya dyan. Kaya, tayo magtaka. Nagbukas ako ng YouTube. Ang daming aksidente. Rumble. Kung ang aksidente ngayon, hindi na pa isa-isa. Rumble ang mga kotse, bus. Anong araw pa isa-isa? Nasa saan? Ngayon, rumble. So bakit? Galit na ang Diyos. Kaya nga kung ayaw mong magalit ang Diyos sa'yo, maglingkod ka ng tama. Huwag kang magtaka kung bakit minsan namamalo ang Diyos. Kasi walang kwenta ang Diyos sa kanila. Isipin mo ang Diyos ang binibigay sa iyo. Ano kaya, huwag tayong bigyan nilo ng hangin. Isa lang ang hindi bigay, hangin. Buhay ka pa? Hangin lang ang tanggalin nila yung hinihinga natin. Patay ka na. Isang bagay pa lang yun. So, dapat talaga ang Diyos pasalamatan, paglingkuran. Ang dami niyang binibigay sa atin araw-araw. Tapos, iiwanan. At maalala ang Diyos pag may kailangan. Yun na masakit. Ngayon, bukod sa nagsawa na, kaya iniwan ang Diyos, kaya iniwan ang tao sa mag-asawa, iniwan yung asawa, kasi ang tingin niya sa asawa, basura. Kasi kung hindi basura, hindi yan aalis. At masakit po yung iniiwan. Nasasaktan. Maski sa magulang, iwanan mo ang magulang mo matapos kang palakihin, nung nakatapos ka na, may trabaho ka na, bigla kang lumayas, iniwan mo. Gaano kasakit sa magulang yon? Iwanan mo. Amen. Tapos matanda na. At matanda na, naglabas. May tungkod. May dalang lata. Nakasalamin. Tapos nag-aral ka. May trabaho. Yung tatay mo, nanay mo, nagmamalimos. Masakit yun sa magulang. Na namamalimos ang magulang dahil iniwan mo. Dahil ang tingin ng mga taong nang iiwan, basura. Iyon po ang isang bagay na nararamdaman din ng Diyos yan kapag ka ang Diyos ay iniwan mo. At sa paano mo na iniwan ng Diyos? Yung hindi mo pagsunod sa Diyos, tinalikuran mo siya. At maraming ganong klaseng tao, nagsisimba, pero hindi naman ginagawa yung sinasabi ng Diyos. Pagtalikod sa Diyos yun. Amen. Now, dito po sa tingnan niyo po dito sa John 6. John 6. Chapter 66. 666 John 6:66. Ayan. 666. Ito pa ang sabi ng Bible. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. So ito po yung 70. Di ba si Lord mayroong alagad na 82. So ngayon, yung 70, sabi rito, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. So iniwan si Jesus. Matindi ang ginawa ng mga alagad,
Si Jesus Christ ito. Ngayon, so iniwan si Lord. Pero si Lord kasi, siya, bagamat tao rin siya noon, masakit kay Lord yun, na iwanan mo. Sama-sama kayo sa ginhawa, sa mga problema. Pagkatapos, biglang iniwan si Lord ng 70. Ngayon, so may naiwan, 12. Okay, 67. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganin yung magsialis din naman? So yung 12, dahil umalis na yung 70, o kayong 12, baka gusto nyo umalis din. So hinamon niya dito ang 12, baka gusto nyo rin umalis. Okay. Ngayon, itong 12, sa 68, sumagot si Pedro. Sabi niya rito, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Tinatanong mo, Lord, kung aalis kami, saan naman kami pupunta? Yan po ang alagad, hindi yan aalis. Pag alagad, ha? So, hindi po naman, yung umalis. Kasi meron talagang umalis. Ito, 70 ang umalis, oh. So, itong 12, baka kayong 12. Gusto nyo rin umalis? Normal po yun na may umaalis. Kasi ito, 70, tinalikuran si Lord. Kaya yung 12 na naiwan, hinamon niya, baka gusto nyo rin umalis. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami paroroon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kung pupunta kami doon sa Lord, wala namang eternal life doon. Ikaw lang ang meron. Hindi kami aalis. So yung mga taong nagtataglay talaga ng hindi yan aalis. Normal yung ilan na ba ang umalis sa atin? Ang dami na. Pero ako, alam ko kung paano dalhin kapag ginagawa sa akin ng membro yan, panatag ako. Hindi ako ng problema. Bakit? Umalis yung problema, dapat magsaya ka nga eh. Di ba, nawalan ka ng problema? Iniwan ka? Di si Lord dito, nabawasan siya ng 17 problema. So ako, pag may umaalis, okay lang. Anong problema? Kaya hindi ako apektado. Hindi ako naman problema. At sanay na ako dyan. Hello? So ay mga ganyang rebellion, hindi na yung bago. Bakit? Ang rebellion po, ang founder ng rebellion, si Lucifer sa langit, siyang nagpasimula ng pagrebelde. Kaya hindi ako nagtataka kung sa lupa may NPE. Kasi sa langit mismo, NPE si Lucifer. Sa church, mayroon ding NPE dyan. Naman lang yan. Kaya, dito, para sa dito yan sa church, ha? Kayong nakikinig sa labas, hindi ito para sa inyo, minsahing ito. Dito ito, kasi karanasan ko yan. So sabi ni Pedro, saan ako pupunta? Saan kami paparong, Panginoon? Ikaw lang naman ang may buhay. Ang ibig sabihin ni Pedro, nasa sa iyo ang Third Testament, Lord. Saan pa ako pupunta? Hawak-hawak ko ang third coming. Ba't ako alis? Nandiyan naman sa iyo ang third coming, Lord. Amen. O kayo, aalis ba kayo rito? Andito ang third coming? Nakuha nyo? Pagdating sa chapter 15, dito maganda yung sinabi ni Lord. 15,
Verse 7. Doon sa mga alagad ni Lord na hindi umalis, ano ang sabi ni Lord? Matthew. John 15 pala. John 15, 7. Ito po ang sabi ni Lord. If ye abide in me, kung kayo'y magsipanatili, kung kayo'y hindi aalis, yan ang ibig sabihin ni Lord. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung hindi ka pala aalis kay Lord, kasi siya yung nagbibigay ng blessing. Siya ang nagliligtas. Siya ang nagbibigay ng magandang buhay. Ba't mo iiwanan? Kaya maraming napapahamak na tao kasi iniwan mo si Lord. At ang sabi ng propeta, kapag ikaw ay naka-duty, obligado ang Diyos sa'yo. O ngayon lumabas kang mag-duty, wala siyang pakialam sa'yo. Amen? Oh. So, iniwan ako. Pero yung manatili, sabi niya, hingin ninyo ang inyong anumang ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Oh, di pa tayo. Pangalawang kasalanan, ano pa pangalawang kasalanan? For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters. At pangalawang kasalanan, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalam na ng tubig. So, ang ikalawang kasalanan dito, nagsigawaan niya sila ng balon na hindi malalagyan ng tubig. Ano, literal ba itong balon? Pag sinabi pong nagsigawa ng sariling gawa, ibig sabihin, may sarili siyang aral. Galit si Lord sa ganyan. May Bible, mayroong quotes ng prophet. Saan galit si Lord? Doon sa mayroong sariling aral niya. Yung aral niya ang gusto niyang sundin, hindi yung aral ng Diyos at ng propeta. Amen. Sariling paraan. At sabi rito, ang unang balon na tinutukoy dito, tao. Anong klaseng balon ka? Kasi ang balon, literal, yung balon po ni Jacob, may takip yun. Adobe ang paligid nun. May takip, malalim, malinis. Ano yung tubig? Salita ng Diyos. Yung balon puno ng tubig, malinis. So ang balon dito, tayo ito. Nandyan ba ang tubig sa iyo ng buhay? Ang Holy Ghost ba nandyan? At yung takip, protection ito sa balon. At itong Holy Ghost, ito yung nagpoprotekta sa atin. Amen. So, nagsigawa sila, sirang balon. Naalala ko po yung merong dumalaw. Dinalaw yung kamag-anak niyang nasa mental, alam niyo yung mental hospital. Alam niyo yung mental? Psychopathic, alam niyo yun? Yung hospital naman ganyan. Dumalaw siya. Pagdating niya doon sa loob ng compound, ang dami doong sira ang ulo, nanlilisik ang mga mata. Natakot siya. So, takbo siya. Hinahanap niya yung doktor. Kasi yung mga sira ulo, nanlilisik ang mata, parang papatay ng tao. Pagkatao, nakita niya yung doktor. Dok, nakakatakot dito sa inyo. Bakit ka natatakot? Itong mga
mga tao dito, nanlilisik ang mga mata. Delikado sila. Ikaw, Dok, hindi ka ba natatakot? Saan? Diyan. Ba't ako matakot? Hindi ka ba takot, Dok, na baka pagkaisahan ka nila? Patayin ka? Pag magkaisa silang patayin ka? Mahirap mangyari yan. Bakit mahirap mangyari? Sira ulo ang mga yan, hindi magkakaisa. Hello? Magkakaisa ba ang mga sira ulo? Huwag ka matakot dyan, mga sira ang ulo, hindi magkakaisa. Kaya ang tahanan na hindi nagkakaisa, ano? Ha? Anong tawag doon? Yung hindi nagkakaisang pamilya. Anong tawag doon? Ha? Kasi mga siraulo sa mental, sabi ng doktor, huwag ka matakot yan. Hindi ka ba takot, doktor, na baka pagkaisahan ka? Ang mahirap mangyari yan. Bakit mahirap? Isira ang mga ulo yan, hindi yan magkakaisa. So ang tahanan na walang pagkakaisa, sira ulo. Kaya, iyan po ang inaano ko dito sa ating church, unity. Para hindi tayo tawaging sira ulo. Amen. Okay. So ito, sabi rito, ang tinayo nila, sariling kagagawa nila. Ngayon, alam niyo ba yung, ulitin ko yung balon ni Jacob, secured ang balon ni Jacob. Anytime uminom ka doon, malinis. Bakit? Napapaligiran yung may bakod yun. Pagkatapos, may takip. Pero itong balon, sa nagawa ng tao dyan sa bukid, ano pa ang balon dyan? Pag tag-init, tuyo. Siyempre, tag-init. Oh. Katulad yan sa likod namin, sa ngayon, paulan-ulan pa lang, wala pang tubig dyan. Okay. So, ang balon sa bukid, natutubigan lang kung umuulan. At itong mabigat. Ulitin ko, tayo po yung balon. So kung ikaw yung balon sa bukid, pag umulan na, aagos na yung tubig papunta doon sa balon. Ngayon dadaanan ng tubig yung mga basura, yung mga dumi ng kalabaw, mga bulok na mga daga, mga ipis, papunta doon sa balon. So ang laman ng balon marumi. At ganun din ang mga taong walang tunay na salita ng Diyos sa buhay niya. Marumi ang pumapasok sa kanya. Hello? Ang tubig ng balon ni Jacob malinis. Pero kung ikaw yung balon dyan sa bukid, maruming balon yan. Puro basura ang hahakutin ng tubig. Ang tubig na mapupunta sa balon na yan, marumi. Lulubluban ng kalabaw. Madumi. Bakit marumi? Kasi ang mga taong katulad yan ay mga taga-mundo yan. Maaring nagsisimba sila, pero nalululong pa rin sila sa mga gawaing mundo. Sa mata ng Diyos, kapag tayo'y nalululong pa rin sa mundo, isa kang balon na marumi. Amen. Iyan po yung balon number 1. Balon number 2. Ito po yung relihiyon o mga simbahan. Kapag po yan ay balon sa bukid, ang simbahan na pinapasok ng tao, meron pa akong nakausap na tinanong ko siya. Brad, sagutin mo nga ito. Ano yan, Pastor? Sa palagay mo, anong relihiyon ang maraming magnanakaw? O kayo ang sumagot. Anong relihiyon ang maraming magnanakaw? Wala. Ikaw, Brad. Anong relihiyon?
Anong reliyon ng marami babaero? Anong reliyon ng marami sugarol? Oh, anong klaseng reliyon yan? Marumi ang pumapasok, ang laman. Ang isang reliyon na malinis, puro banal ang pumapasok yan, matitino. At ulitin ko, maraming reliyon marumi. Hello? Kaya iyan po ang ginagawa natin dito. Tinuturuan tayong mabuhay ng banal. Baka matulad din tayo sa bukid na balon. Marumi ang laman ng balon. Tayo po yung balon. So, ang pumapasok sa relihiyon, dapat banal. Amen? Oh. So, ano pong sabi rito? Nagsigawa. Saka yung pong, ano dyan, ulitin ko, balon dyan sa bukid. Nagkakaroon lang yan ng laman pag umulan. Pag mainit, tuyo. Paano mo yan maaasahan? Lalo na, halimbawa, kailangan mong uminom. Wala naman laman. At marumi pa. Paano kayo inom dun? So, ang maiinom mo lang, kasi nung araw mga kapatid sa panahon nila, walang gripo. Balon. Kaya kung ang balon mo marumi, paano mo mainom? Kaya ganun na lang nila, gumagawa sila ng balon noon, malalim talaga. Sabi nga nung isang nabasa kong history, yung balon daw ni Jacob, may tali yun eh. Ano ba yung tawag doon sa ano, yung umiikot? Ano? Oh. Bago raw makarating yung timba doon sa ilalim ng tubig. Minuto. O gaano kalalim yun? Mahigit 2 minuto. Malalim. Kaya ang balon ng araw, kung meron kang balon sa panahon ni Jacob, mayaman ka. Kasi talagang hinuhukay nila yun ng grabe. Batuhan doon sa kanilang lugar. Kaya ang sakripisyo ang paggawa noon ng balon. Pero, pag may balon ka na, kikilalanin ka doon panahon nila, isa kang mayaman. So ngayon, ang balon nila, ulitin ko, ang laman malinis. At tayo po yung balon na kailangan malinis yung laman ng ating buhay. So, i-check mo sa sarili mo, anong klaseng balon ka? Malinis ka bang balon? O puro dumi ang loob ng balon mo? O ngayon, alam natin na ang isang tao marumi, hindi po yan magagamit ni Lord. Maaring ang gumamit siya, tao. Pero si Lord, hindi siya gagamit ng marumi. Hello, baka akala, naglilingkod daw kay Lord, ginagamit ko ni Lord. Sino may sabi sa iyo? Hindi gagamit si Lord ng marumi. Ang ginagamit ni Lord, banal. Kaya sabi niya, be holy, for I am holy. Magpakabanal kayo dahil banal ako. Amen. So, hindi pwede kay Lord yung magdudumi tayo. Ayos natin kaya nga ang natin dito sa ating sa church. Kaya gano'n na lamang ako katalas sa mga aral kasi ayaw ni Lord ng hindi sumusunod. Ang nais niya masunurin talaga tayo. Amen? Oh. Last. Sabi rito. Balikan natin itong text. Balikan po natin yung salitang mga takot kayo. Sabi niya. Mangagtaka kayo. So ito na po yung panahon na yon. Mangagtaka kayo. Ang dami po ngayong nangyayari. Alam niyo dyan na lang sa dito. Noong pong year 1974 yata yung 73.
Iyan po yung unang pakapunta ko ng Dagupan. Yung dinadaanan ko dyan sa mula Bulacan, hanggang dito sa sa Pangasinan, ang lawak ng bukid dyan. Hello? Puro palay. Ngayon, ano na ang itsura? Puro bahay. O di ba nakakapagtaka? Noong araw, ang bigas, piso, isang salop, 1.20. O ngayon, di ba nakapagtataka? Ang ulam nun, mura. Walang kilo noon. Diyan sa palengke ng Dagupan, Magsaysay. Pag nagiinuman kami, bibili ako ng hipon. Dancing salad ba yan? Ha? Jumping salad. Dancing salad. 10 piso, isang limon. Ngayon, magkano? Ha? Iyan po yung mga bagay na sabi ni Lord, mangagtaka kayo. Ang daming kataka-taka ngayon. Oh, nung araw, galing akong Manila, puntang Pangasinan. Paglabas mo doon sa toll gate, wala pong hihinto yan dito sa Dao, kakain. Ngayon, ilang oras ka baka makarating sa Dagupan? Oh, pagdating mo sa Manila, punta kang Pasay, ilang oras? Ang luwag po nung araw dyan. So, ang dami ngayong katakataka. Oh, pagkatapos, sinunod niya yung mga takot kayo. Ano kaya kung dumating na yung Big One? Ang laking perwisyo po niyan pag nangyari na yan sa Manila. At noon, sabi ko nga sa inyo nung Sunday, ang lindol noon, 10 years, isang lindol. Ngayon, araw-araw, maya-maya. O di ba nakapagtataka kayo? At sinabi niya, ang pahingaan ni Satanas, yung mga tuyo. Walang alam. At may alaman, head knowledge. Hindi niya kayang ibuhay ang salita ng Diyos. Iyan po ang taong pinapahingahan ni Satanas. Diyan nag-stay si Satan. Sa mga head knowledge. Kaya tayo dito, kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ibuhay natin. Hindi yung narinig mo, uwi. Wala ka na matandaan. Balik uli. Makinig. Uwi. Walang mangyayari sa buhay mo. Ang nais ni Lord, ikaw yung balon na merong tubig, na yung tubig na yan nananatili, bukal. Hindi umaalis. Hindi natutuyuan. Iyan po ang Holy Ghost. Isang balon na punong-puno ng may bukal, hindi natutuyuan ng tubig. Amen. Pero kung ikaw yung pag tawag doon, seasonal na balon, pag tag-ulan lang may tubig, pag tag-init wala ng tubig, dapat tayo, tag-init man o tag-ulan, nananatili ang tubig sa atin. Ang tubig po na yan, Holy Ghost po yan. Hindi ka iniiwan ng banal na Espiritu. At ulitin ko, sabi ko kanina, ang isang taong magulo, hindi po yan pananahanan ng banal na Espiritu. Hindi po titira ang Diyos niya sa mga magugulo. Kaya kung gusto mong tiraan ka ng Holy Ghost, magpakatino ka. Magpakabanal ka. Mabuhay ka. Kasi alam niyo ba kung bakit magulo ang tao? Dito po ako magtatapos. Ang hindi po magulong tao, sabi po na ang
Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So ang kingdom, taglay niya itong tatlo. Ano yun? Righteousness, peace, and joy. Pag may problema ka, hindi ka apektado. Bakit? May peace. Oh. Tingnan niyo po ang may peace na tao. Sabi ko nga sa inyo, simple lang. O ngayon, malapit na magtag-ulan. Ang tubig sa bundok, hanggat nasa taas, hindi po yan mapapakali. Rumara ka sa iyan, tama? Pababa. Yung tubig sa taas. Naghahanap yan. Sige, hindi siya mapapakali kasi nasa taas pa siya. Pero pag dumating na siya doon sa pinakamababa na lugar, yung tubig, humantong na siya doon sa pinakamababang lugar, ano na yung tubig? Payapa na. Ano pong ibig sabihin? Hanggat nasa taas ka, hanggat ang fried chicken mo, hindi mo isusuko, mananatili kang magulo. Dahil ang may kapayapaan yung bumababa. Kaya wag mo sabihin, mayroon kang peace, magulo ka. Kasi nasa taas ka masyado. O naalala nyo, minura ko sa Kisban. Tahimik lang ako, di wala akong kaaway. Pero kung, ulitin mo, gusto mo suntukan? Ay magulo, bakit ka naghamon na? Yung pride. Trabaho po yung matataas ang pride. Pero kung humble ka, kahit hinahamon ka ng away, ayaw mo, hindi payapa ka. Pero kung kaunting naririnig mo, nag-aalboruto ka na, kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Bumaba ka, sigurado payapa ka. At iyan yung dapat nating gawin dito. Alisin natin mga fried chicken na yan. Amen. At tingnan nyo, ang sarap mabuhay ng payapa. Di ba? Ako, payapa ako. Bakit? Murahin mo ako, tatawanan lang kita. Pero kung murahin mo ako, susuntukin kita, may dadagdag na problema dyan. Bakit? Aarestuhin ka. May pulis na darating sa'yo. May 2 kambal na pulseras. Alam niyo ba yung kambal na pulseras? Na stainless? Ikakabit dito. Pero kung payapa ka, tahimik ka, wala ka ang gulo. Amen? Okay. God bless.